Pag Monday, ini-encourage natin. Simula na naman po ng paglilingkod sa ating mga bossing o ikaw ang bossing, paglilingkuran mo yung pinagsiservisyo mo, anumang negosyo meron ka. May maganda po itong Bible verse. Ang question is, who's your master? God or gold? Ganda yan ha. Sabi sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Alam niyo po, ang tagal ko na nagpapastor, lagi kong tinatanong to, bakit hindi you cannot serve both God and Satan? Yun ang pinakakalaban ni God, si Satan. But come to think of it, sa trono ng puso natin, ang kalaban ng Diyos, hindi si Satanas. Pera, power, position. At sa estado po ng bansa natin, yung parang yung corruption seems to be everywhere, mula sa, alam mo yung matataas na posisyon hanggang sa lowest, sa barangay level. Isipin mo yung corruption po, hindi naman nagsisimula sa Malacanang, Congress, Senate, DPWH. It starts in the heart. Because every time we choose money over morality, comfort over conviction, we make a choice. Sino ba ang master natin? Alam niyo po, ang tagal ng pinagdadasal yung bansa natin. We pray, God bless the Philippines. Pero how can God bless a nation that bows down not to Him, but to greed, to power, yung lust for position? Paano tayo makaka-experience ng national revival kung mananatili tayong kumambibig sa mga injustice, because of convenience? Kaya nga itong dalawang kasamahan ko rito sa programa, hindi talaga ito natatahimik because the Bible commanded us, i-call out mo yung mga dapat i-call out na injustice and unrighteousness. So, yung verse po na to, you cannot serve two masters. The issue of corruption is not only political, it's spiritual. Ulitin ko po hindi lang to political. Maayos mo man yung political landscape. Kung yung uupo na panibago, spiritually sablay, talagang bad news. Nasa puso po talaga yan. God is not after our money. He's after our loyalty. At hanggat di po tayo natututo ng mga tao na talagang mapalaya ang ating pagmamahal sa pera, sa kasakiman, our nation will remain bound by corruption. Kaya gusto ko lang kayong encourage na hindi naman po ako nagiging cynical. May pag-asa naman yung bansa natin. Otherwise, hindi na ako pumayag kay Brad Ted na magkaroon pa ng segment dito kung ako ay sumuko na rin. Naniniwala pa rin po ako that corruption is not just a national issue, it's a heart issue. And when the heart is ruled by Christ, even a corrupt nation po mahihil. Yung revival po in the Philippines will not start sa palasyo, but in the pews. Yan po, yung nasa mga simbahan. When every believer declares, I will serve God, not gold, the light of righteousness will shine again in our land. Tandaan nyo po, ni-remind ko kayo, nakalimbag sa pera natin yan. Blessed is the nation whose God is the Lord. Pinagpala ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Tanong, as I end in prayer, sino yung master na nakaupo sa trono ng puso mo? Have you compromised your integrity, even in small ways, para may convenience, o nanatili ka sa conviction mo? Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Amen. Think about it. Alright, magdasal na tayo. Lord, marami pong salamat sa reminder mo sa Biblia. Kaya nga Lord, minsan gusto na namin sukuan tong bansa namin. Wala na talaga, mga ibang bansa na lang. Pero Lord, alam ko may pag-asa ang aming bansa dahil may takot pa ang karamihang tao sa iyo. Kaya Panginoon, dinadalangin lang namin magkaroon ng revival ang aming bansa, maposisyon yung mga may takot sa iyo. Lord God, yung merong, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lord, pag walang takot sa iyo, takot lang yung maguto, magnanakaw talaga yan. Kaya Lord, I pray, Lord God, na tulungan nyo kami at magdasal sa aming bayan na ang mga tamang tao maposisyon, makulong ang dapat makulong, mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. And we know that righteousness still exists in our nation. In Jesus' name. Today's Amen. Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.